Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Pero narito ang dagat ng grasya. Kaya ang sabi doon sa awitin, kung kayo ay nauunawa kung ang grasya ay katulad ng malaking dagat, maglubog na tayo doon sa grasyang yon. Amen. Kaya tayo ay nakalubog ngayon sa biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay, basahin natin ang title of the message tonight. Breeding Ground for Miracles. Ito pong lugar na ito ay breeding ground for miracles. Ito ay lugar para sa mga himala. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, itong lugar na ito ay lugar para sa mga himala. Nawawala yata ang inyong boses. Kayo ba'y naniniwala? Praise God. Sa Mark 9:23. Mark 9:23. Kailangan maunawa ninyo kung paano ang himala ay dadaloy sa inyong buhay. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. All things are possible to him that believeth. Sa Matthew 17:17. Matthew 17:17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. So sino po yung hindi nakakaranas ng himala? Faithless. Sabihin mo, wala rito yung faithless. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, lahat po ng narito ay malaki ang pananampalataya sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan ako magtitiyaga sa inyo? At hanggang ngayon, hindi kayo maniwala na makagagawa ako ng himala sa inyo. Hello? Gusto bang bigyan natin ng kalungkutan ng Panginoon dahil hindi tayo makapaniwalang kaya niyang maghimala sa ating buhay? Sa Matthew 21:21, laging tandaan mo po ang kailangan natin himala. Sa laki ng ating mga pangangailangan, kailangan natin ang himala ng Diyos. Ulitin natin, this is the breeding ground for miracles. Ito'y lugar na kung saan ang mga himala ay ginagawa ng Diyos. Ito ay lugar na kung saan pinauulan ng Diyos ang mga himala. Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done on the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. So ano po ba ang problema ng fig tree at nung magsalita ang Panginoon ito'y natuyo? Walang bunga. Kaya ngayong gabi doon sa ating ginawa sa 5 hanggang 6 na pahayag ng banal na Espiritu, mula ngayong gabi, hindi na kayo fruitless. Mula ngayong gabi, kayo ay fruitful. Mula ngayong gabi, you will flourish like a cedar tree in the court of the Lord. Amen po ba? Kayo ay mamumunga ng saganang-sagana hanggang sa inyong matandang gulang. Glory! So, wala na ang pagkabaog.
Amen. Sabihin mo, Amen. Sa Mark 11:22. Mark 11:22. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Sabay-sabay. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Have the God kind of faith. So ibalik sandali yung ating fourfold offering at ating dadalhin at pakikilusin natin ang pananalig. Amen, hallelujah. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Hallelujah. Have faith in God. Have faith in God. Father, we all agree that we have the God kind of faith. Kami ay nagkakaisa na ang pananalig ng Diyos ay nasa amin at ang pananalig na ito'y lilikha ng mga kababalaghan at himala. Yan sa pangalan ni Jesus, igawad mo ang anointing for miracles. Right now as you receive this, in Jesus' name, and everyone shout, Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, ating unawaing mabuti. Tests, trials, crisis are materials for miracles. Ikaw po ba ay may kailangan? Ikaw po ba ay may pagsubok? Ang ilan ba sa atin ay may krisis? Kaya kung tayo ay may kailangan, kung tayo ay may pagsubok, kung tayo ay may krisis, ang ibig sabihin may nakaambang himala sa bawat isa sa atin. At paano kikilos ang himala? Paano kikilos ang himala? Alam mo, pag tayo po ay may problema, ang unang nangyayari sa atin, kailangan maunawaan mo po ang Romans 8:28. Ano po ang Romans 8:28? Tingnan po natin, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So yung lahat po ng nangyayari sa atin ay para sa ating kabutihan sang-ayon sa layunin ng Diyos, sang-ayon sa Kanyang kalooban. Dahil tayong lahat ay umiibig sa Diyos. Amen? So ngayon, lahat ng nangyayari sa atin ay patungo sa katuparan ng layunin ng Diyos. Ibig sabihin, mabuti o masama, yan ay patungo sa layunin ng Diyos. Kaya't hindi ka dapat marindi sa mga nagaganap sa iyong hindi mo maunawaan. Ang dapat ikatuwa mo, dinadala ka ng Diyos sa gusto niyang pagkalagyan mo sang-ayon sa Kanyang balak. Kaya kailangang iyong paniwalaan ang salita ng Diyos. So, sa pagsubok, ang nangyayari po na sisiwalat sa ating puso kung ano yung lalim ng relasyon natin sa Diyos. It reveals the depthness of our relationship with God. Talaga bang tayo maalab ang relasyon sa Diyos? At makikita mo na maalab ang relasyon mo sa Diyos dahil nagagalak ka sa gitna ng maraming pagsubok. Sapagkat ang landas patungo sa pagpapala ay through the wilderness, the desert, and the seas and rivers. Ang landas patungo sa lupang pangako ay sa pamamagitan ng kagubatan, ng disyerto, ng karagatan. Pansinin po natin na sunod ang sinabi ng Diyos na kayo ay dadalhin ko sa lupang pangako na hindi mababasa ang sakong ng inyong paa. Kaya pag lapat ng mga pari na dala ang kaba ng tipan, ano nangyari? Sa Jordan, natuyo.
yung ilog. Ano ang nangyari sa Red Sea? Nung iunat ni Moses ang kaniyang tungkod, nahati ang dagat at sila'y lumakad sa tuyong dagat. At ito'y pinapaalaala ng Diyos. Alalahanin ninyo ang mga himala noong unang panahon. Alalahanin ninyo ang mga ginawa ko sa inyong ninuno. Nang ibig sabihin, ako'y Diyos na hindi nagbabago. Kung ako'y naghimala noon sa pangalan ng aking anak, ako'y muling maghihimala. Because Jesus is the same yesterday, today, forever. Kaya huwag kang mag-aalinlangan. Paigtingin mo at paunlarin mo ang relasyon mo sa Diyos. Kahit parang wala ka ng kapag-asa, kahit parang wala na ang mga kaibigan mo at nag-iisa ka na sa iyong buhay, huwag mong kalilimutan na ang Diyos hindi nang iiwan, ang Diyos hindi tumatalikod, ang Diyos hindi nagpapabaya. Basta ang Diyos ay kasama natin, wala tayong talo. Basta ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo madadaig ng anumang mga pagsubok. Lagi tayong mangingibabaw sapagkat kay Jesucristo higit pa tayo sa mananagumpay. Amen. Hallelujah. At ang pangalawang idudulot ng ating mga dinaraan ng suliranin, it will force us to dig deeper for more information in the Holy Scripture. Itutulak tayo, pupwersahin tayo ng ating kakapusan, pupwersahin tayo ng ating pagkakasakit para ating hukayin ang mga talata sa Biblia at malaman natin kung ano ang mga kailangan nating informasyon na ating tatayuan at ating aangkinin because the promises of God are precious. And it will be fruit for everyone na ito ay tatayuan. Ang kailangan nating pagkain ay mga prutas. At ang mga pangako ng Diyos ay prutas at lahat ng pangako ng Diyos kay Jesucristo ay oo at amen. Hindi pwedeng sumablay ang pangako ng Diyos. By the entrance of the Word of God in my heart, I am refreshed. Nung pumasok ang salita ng Diyos sa aking puso, ako ay naging masigla. Kaya kailangan sumisigla ka sa salita ng Diyos na iyong binabasa, sa salita ng Diyos na iyong naririnig. Kailangan sumisigla ka at hindi ka nang hihinayang sa iyong naibigay, sapagkat lahat ng naibigay mo ang hindi mawawala sa iyong buhay. Lahat ng naibigay mo ang mangangalaga sa iyong kaapu-apuhan. O, purihin ng Panginoon. You dig deeper in the Word so that you will gather information on how you will do and how you will stand. Amen? Threefold return of what you have given. Tonight, it will return to you. Siksik, liglig, pikpik, nag-uumapaw, siksik, liglig, pikpik, at nag-uumapaw. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya hindi ka na manghihinayang sa iyong pagbibigay. Sapagkat marami ka pang ibibigay. At lagi kang mabubusog at lagi kang mananariwa sapagkat sobrang iyong ani. Kaya marami ang makikinabang sa iyong ani sapagkat hindi lamang ikaw ang napagpala ng Diyos sapagkat mga kamag-anak mo ay mapagpapala. Dati ikaw ang kanilang tinutulungan, ngayon ikaw ang tutulong sa mga kamag-anak mo sapagkat ang nauna ay magiging huli at ang huli ay ilalagay sa una at ikay ulo at hindi buntot. Ikay masunurin kaya anihin mo ang mainam na ani ng lupain. You will partake the best of the land. Kaya po yung bawat paghamon ay pagtingin kung ikay masunurin. Tingnan mo ang iyong katabi. Salamat at naging masunurin ka ngayong gabi. Amen? Kahit ka na itinulak ng katabi mo o hinila ka, ang mahalaga ay nakapagkaloob ka. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. So God's opportunity is our opportunity. Ito ay pagkakataon ng Diyos na magpaulan ng malalaking himala sa iyong buhay. Naghihintay ang Diyos ng pagkakataon. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 50,
Why are you worrying? Ito po ay nag-bother sa aking isipan. Why are you worrying your people? Will you worry your God also? Bakit hinahayaan mong mapagod ang iyong kababayan? Ang Diyos ba ay papagurin mo rin? Napapagod po ang Diyos. Siya po'y makapangyarihang Diyos. Pero nung makita niya ang kasamaan sa panahon ni Noah, siya po ay nalungkot at nagsisi. Kaya nagpabaha siya. Pero ngayong gabi, siya ay tuwan-tuwa at hindi siya nagsisisi. Tama yung kanyang dinala ngayong gabi dito sa lugar na ito. Hello? Hindi kayo excited sa tamang pagkapili sa inyo ng Diyos ngayong gabi? At nung makita ng Diyos ang kasamaan sa Babel, nalungkot siya. Magkakaisa nga sila, Genesis 11, magkakaisa nga sila, pero ang hangarin nila, higtan ng Diyos. Kaya tayo nagkakaisa hindi para higtan ng Diyos, tayo nagkakaisa para maging masunurin sa Diyos. Tayo sumusunod dahil tayo nagpapasakop sa Diyos. Life that is surrendered to God is the only life that God will give His all. Ang buhay na nakasuko sa Panginoon, ang tanging buhay na ibibigay ng Diyos ang lahat-lahat sa Kanya. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa bugtong niyang anak at kay Jesucristo nasa atin ang lahat ng Kanyang mga mana. So, we are the inheritance of God through Jesus Christ. Tayo ang mga pamana ng Diyos dahil kay Jesucristo. Amen po ba? Oh, I'm so glad na masunurin tayong lahat sa banal na Espiritu. Ako bilang mangangaral, nakikinig at sinasabi ko ang tinig na narinig ko at kayo bilang mga saksi ay sumunod sa narinig ng lingkod ng Diyos. At dahil kayo masunurin, marami kayong pagpapalang tinanggap. At tatanggapin pa. At nakita ng Diyos ang kasamaan ng Sodom at Gomorrah at siya nalungkot. Pero hindi niya pwedeng baliin yung kanyang pangako sa Genesis 8 na hindi na niya lilipulin ang buong daigdig sa pamamagitan ng baha. Ang paglipol na niya sa daigdig ay sa pamamagitan na ng apoy. Hindi na tubig, apoy na. Kaya lahat ng buong lupa magliliyab. Pero ang mga masunurin, nasa ibabaw ng lupa. Amen? Hallelujah. Pansinin mo, bakit ikaw ay masiglang-masigla sa pagdalo ng revival? Dahil ikaw ay inaantig ng banal na Espiritu. Bakit baliwala sa iyo ang higpit ng trapiko? Dahil ikay maluwag na sa iyong relasyon sa Diyos. Yung iba kaya, hindi nila magawa ang gawain dahil nakatanikala pa ang kanilang paa sa kanilang hanap buhay. Nakatanikala pa ang kanilang mga paa sa mga bagay na kanilang kinatatakutan. Kailangan mawala ang anumang piraso ng katatakutan sa inyong buhay. Because every fear, no matter how small it is forerunner of more evil that will cause fear. Ang isang katiting na takot ay hihikayat ng maraming katatakutan. Kaya alisin mo ang takot. Sabihin mo, Diyos ko, salamat po at salita mo ang naririnig ko. Alisin mo ang takot. Hindi ka mamamatay ng bata. Hello? Alisin mo ang takot. Hindi ka mananatili sa iyong kalagayan ngayon. Ang pangatlong magandang layunin ng mga pagsubok, it will help you decide what you really believe. Tutulungan ka na mapagpasyahan mo kung ano talaga ang iyong pinaniniwalaan. At alam kong naniniwala ka kay Jesus. At ang bawat naniniwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. At ang bawat may buhay na walang hanggan ay templo ng banal na Espiritu. At ang bawat templo ng banal na Espiritu ay naninirahan sa Kanya ang banal na Espiritu. At dahil nasa iyo at nasa akin ang banal na Espiritu, kaya mahilig tayong manalangin. Huwag ka pong titigil sa panalangin. Walang humpay na panalangin
Kailangan po natin ng panalangin. Kailangan magi tayong habitual prayer. Kailangan tayo'y addicted to prayer. Pray without ceasing. Hello? In the morning, pray. So that you will have a great day to live. Hello? Spend night long of prayers, even once a week. Magpuyat ka sa panalangin. So that you will have power and authority over circumstances. Kaya ang kailangan po natin ay magi tayong madasalin, mapanalanginin, sapagkat ito po'y panahong mapanganib. Nagsasanib na ang lahat ng pangkat at hindi mo na makilala kung sino ang totoong Kristiyano. Tayo po ay nasa panahon na ng end-time ecumenism, na ang lahat ay magsasanib kahit na ano ang kanilang paniniwala. Pero ang mga totoo ay mananatiling totoo magpahanggang wakas. Ang mga totoo ay magpapakalinis hanggang wakas. Ang mga totoo ay magpapakabanal hanggang wakas. Ngunit ang mga hindi totoo ay magpapakarumi hanggang wakas at magpapakasama hanggang wakas. Pero ang lahat ng lumalakad sa katotohanan ay iaangat ng Diyos. So what is wisdom? The spirit of wisdom and revelation will be given to us. Sabi sa Psalms 119 verse 130, the entrance of thy word, give it light, it giveth understanding to the simple. Kaya pag pinapasok mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, magiging kang matalino. At tumango ka ngayon at sabihin mo, kaya pala ako'y matalino. Dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ako'y natawa doon sa turo sa amin noong 1996 sa isang malaking simbahan sa Korea. At ang sabi ng pastor, ang sabi niya, kayong mga Pilipino, kaya kayo ay hindi masyadong napagpapala pag nanalangin kayo, iling kayo ng iling. Lord, ano po ba itong nangyayari, Lord? Ba't hanggang ngayon? Kaming mga Koreano, kung manunood ka po sa mga Koreano, kung manalangin, tango ng tango. Amen? Kaya kailangan tayo ay magbago ng attitude. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi po tayo pangkaraniwang Pilipino. Hindi po tayo Koreano. Tayo po ay Kristiyano. At ang huling panahon ang gagamitin ay mga Kristiyanong Pilipino. Tapos na ang mga Kristiyanong mga Koreano at ang gagamitin na ay mga Pilipino, kaya marami sa atin ay caregiver at mga katulong sa iba't ibang panig ng daigdig because God will use the Filipinos. Dahil yung mga Pilipinong caregiver, pamamanahan katulad ng panahon ng mga Hudyo sa Ehipto. Pamamanahan po sila ng kanilang mga bossing. Hello? Kaya nga, wisdom is the ability to interpret a situation through God's eyes. Ang karunungan po ay kakayahan na iyong maunawaan ang kalagayan sa paningin ng Diyos. Amen? So makikita mo ang nasa likuran ng iyong kabiguan. Makikita mo ang nasa likuran kung bakit hindi ka ma-promote. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate, nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Naalala ko ang isang tinuturuan ko ng Biblia at siya ay directress ng isang malaking ahensya ng pamahalaan. Malaki ang sweldo niya, matalino siya. Pero dahil may palakasan doon sa kanyang ahensya, siya ay linaktawan nung batang-bata na bagong lipat sa kanilang departamento at siya ay na high blood. At ang sabi, Brother Greg, bisitahin mo yung ating sister. Binisita ko siya at ang sabi ko sa kanya, huwag mong ikalungkot kung hindi ikaw ang na-promote. May nakatakda sa iyo ang Diyos na mas maganda. Magpatawad ka. At siya naliwanagan at siya nagpatawad. At siya kinuha ng isang malaking agency ng United Nations, doble ang sahod at mas mataas ang pwesto. At ang sabi niya, tama ka, Brother Greg. Kung hindi ako nabigo, wala ako sa posisyon ko ngayon. Kaya huwag mong ikalungkot ang iyong kabiguan, iniangat ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, the breeding ground for your miracles is your adversity. Hello? Ang pinanggagalingan ng mga himala mo ay ang iyong dinaraan ng pagsubok. Amen. Hallelujah. Yung akala mo imposible, hindi po. Yun po'y dinadala ka ng Diyos sa mga imposible para ikaw ay maging makapangyarihan sa iyong paninindigan at pagtitiwala sa Diyos. At mula ngayon, wala nang magiging imposible sa iyo sapagkat sa lugar mo, ikaw ay magkakaroon ng influensya na ikaw ang hihinga ng payo ng mga tao ron. Mapupuno ang bahay mo ng mga taong nagpapapayo sa iyo at mapupuno ang bahay mo ng mga may sakit na nagpapapanalangin sa iyo at sasabihin, doon sa bahay na yun si sister, si brother, nagpapagaling ng may sakit at sa tuwing gagaling ang may sakit, iyong dalhin sila sa Panginoon. Huwag mong ilalagay sa iyong ulo, baka yung lahat ng sakit ay lumipat sa iyo. Kailangang sabihin mo, ang Diyos ang nagpagaling sa inyo, hindi ako. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Nasa iyo na. Nasa iyo na! Nasa iyo na! Kailangan buong kataway kumilos ng sama-sama at sabay-sabay. Hayo na! Pagalingin mo ang lahat ng may sakit sa inyong barangay. Hayo na! Hayo na! Idalangin mo ang lahat. O, purihin ng Panginoon. Sa prayer evangelism, sinunod ko yon. Pero sa dami na ng gawain, nakalimutan ko na yon. Pero pwede ninyong i-revive yon. 5 kapitbahay sa kanan, 5 kapitbahay sa kaliwa, 5 kapitbahay sa harapan o 10 kapitbahay sa harapan at 10 kapitbahay sa likuran. Eh nung ako'y maigting ang aking paggawa noon araw-araw, mga bakanting lote yung katabi ko. Pero ngayon napuno na ng bahay.
Kaya nga, unawain mo mabuti, ang panalangin po ay mabisang sandata. Ang panalangin po ay kinalulugdan ng Diyos. Because he who dwells in the secret place of the Most High, what is the secret place of the Most High? Your prayer closet, your prayer time. So meron pong morning prayer, meron pong night prayer, at meron pong prayer before and after the crisis. Bakit po kayo nag-withdraw? Sapagkat ikay prayerful at nalaman mo ang gagawin ng banal na Espiritu. Amen po ba? Na hindi mo naman karaniwang ginagawa, nag-withdraw ka sa iyong bank account. Hindi mo naman alam na may ipagagawa sa iyo ang banal na Espiritu. At dahil ikay nakikinig sa tinig ng banal na Espiritu, kung nahuli ang pakikinig mo bukas, may pagkakataon ka pa. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil ako'y marahil ay may nagsabi, sayang at hindi ko nadala bukas, dalhin mo. Dahil hanggang 12 pa tayo. Sabihin mo, ang Diyos ay talagang napakabuti. So, wisdom is seeing what God sees ahead of time. Ang karunungan po ay nakikita mo yung darating na bagyo bago pa ito dumating. Naranasan nyo na yon? Salamat sa nakabibinging katahimikan. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kahit may nakatakdang mga himala at naranasan na natin ang mga himala, meron pong accuser of the brethren. So when Satan wants to stop you, when Satan wants to stop you, he has one weapon that work effectively. Kung gustong ikaw ay patigilin ng dyablo, pero huwag kang papayag. May isa siyang sandata na marami ang natalo ng sandata niyang yun. Ano ang pangalan ng sandata ni Satanas? Accusation, accusation, accusation. Maririnig mo, ano? Ibinigay mo yung withdraw mo? Talagang baliw ka. That is accusation. At kapag nakarinig ka ng accusation, magdadalawang isip ka. At pag nagdalawang isip ka, maapektuhan yung tatlong doble na babalik sa iyo. So do not entertain accusation. Because the accuser of the brethren, ang unang gawain niya is to degrade you in your own eyes. Isip-isipin mo naman, sasabihin ni Satanas, talagang mga baliw kayo, ba't kayo ay sumunod? So anong mangyayari sa'yo? Oo nga naman, bakit nga? Huwag mong i-entertain yung accusation of the devil. Dahil yung 6 na kapahayagang yon ay nangyayari na, kaya huwag kang padadaya. Dahil kapag tinanggap mo ang accusation of Satan, ang may pangalawang mangyayari, that you will be disgraced in the sight of others. Kaya huwag kang magpapatutuo doon sa hindi marunong magkaloob. Sisira ang kanon ng loob. Hello? Sasabihin sa iyo, alam mo kung ako ikaw. Sabihin mo, hindi ka nga ako eh. Nakukuha niyo po? Kaya huwag kang magkukwento doon sa mga taong hindi marunong sumunod sa Diyos. Magkukwento ka doon sa taong masunurin sa Diyos, sapagkat siya ay mahahamon ng iyong pagkamasunurin. Sapagkat kaya sila ay mahahamon, makikitang kaiba ang iyong buhay, makikitang ibang-iba ang iyong pamumuhay at kalagayan sa buhay. Laging tandaan mo na pag ikaw ay nagkaloob, hindi kapag daka ay naroon na agad ang tubo. Nakukuha niyo po ba? Pero nandun na agad ang kapayapaan, nandun na agad ang kapanatagan, sapagkat ikay naniniwala na buhay ang iyong binhi, buhay ang iyong itinanim, at sigurado ang iyong anihin.
Oh, purihin ang Panginoon. Kaya pag may lumalapit sa akin, salamat po sa mga revival na dinaluhan ko sa inyo. Ito na po ang aking kalagayan sa buhay. Ako po ay director na ng aking agency sa gobyerno. Ako po ay halos sa triple na ang sweldo mula nung ako ay magtapos sa pag-attend ng revival. Ang sabi nung iba, 12 na po ang paupahan kong bahay mula nung sundin ko ang mga aral sa revival. So sino po ang napagpapala? Masunurin o pagduda. Laging tandaan mo na walang nasasayang. Ang lahat ng iyong ibinigay sa Diyos, buhay po yan. At aanihin mo hanggang sa kaapu-apuhan mo. Kaya the accuser will make you fall into sin. Bakit magkakasala kapag inakusahan ka na ikaw ay baliw? Bakit ka nagkaloob? So sasabihin mo naman doon sa nag-accuse sa'yo, mas baliw ka dahil hindi ka nagkakaloob. So hinatulan mo yung humahatol sa iyo. Kaya huwag kang papatol. Amen? Sabihin mo, pag hinatulan ka, sige, bye-bye. At ako ay kakain pa ng morcon. Amen? Huwag kang makikipag-entertain doon sa mga taong hindi naniniwala sa iyong pananampalataya. Mahalin mo sila pero huwag kang makikinig sa kanilang sinasabi sapagkat sa kanilang buhay ay kitang-kita ang epekto ng kanilang mga pamumuhay. At makikita nila, kaiba ang iyong buhay. At isang araw hahawak na siya sa iyong laylayan, sabi ng Biblia sa Zechariah. At ang mga taong hindi sumasamba sa Diyos ay hahawak sa laylayan ninyo at makikiusap, pwede bang sambahin namin ang Diyos mong sinasamba? Sapagkat ang Diyos mo ang nagpapala, ang Diyos mo ay kaiba, sapagkat ang Diyos mo ay nagpapagaling, ang Diyos mo ay nagbibiyaya, ang Diyos mo ay nagbibigay ng matatag na hanap buhay. Kaya huwag mong titigilan. Amen. One time, ang simbahan ay nangangailangan ng immediate 400,000 para sa rentals. At ang huling sulat, pag hindi ninyo nabayaran within the month, isasara namin ang inyong lugar. At ipinahayag ko yon sa kongregasyon. At may isang revivalist na dumalo one Sunday. At ang sabi niya, Pastor, meron po akong halagang ganito. Hindi po akin. Ito po ay sa aming simbahan. Pero gamitin mo po muna, alam kong uunlad kayo at mababayaran mo. So yun po isang paraan ng Diyos. Bakit siya dumalo? Hindi naman siya dumadalong lagi. At naibigay niya yung halaga. At bago yung deadline, 1 week before the deadline, fully paid. At mula nun, hindi na kinulang. At yung nagpaluwal, grabe po ang kayamanan. At sa sobrang kayamanan, siya po ang nagkaloob ng bubong ng Prayer Mountain. Sa sobrang kayamanan, siya pa rin ang magpapapintura at inaapuran na si Pastor Kenneth. Kailan ba magpipintura? Dahil nakahanda na ang mga pintura. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo ang masunurin. Sabihin mo sa iyong katabi, ang masunurin ay pinagpala. Ang pinagpala ay yayaman. At ang mayaman ay magiging matulungin sa mahirap. At mas malaki ang kaloob sa Ebanghelyo. Oh, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya nga po, unawain mong mabuti. Do not believe the accuser of the brethren. 15 po ang magiging epekto nung pag tinanggap mo ang kanyang accusation sa iyo. Iisa-isahin na po natin. So, to generate hatred and bitterness. Para ikaw ay magkaroon ng galit at kapaitan sa iyong buhay. Sapagkat sa sandali na ikay magkaroon ng galit, yung iyong ipinagkaloob hindi babalik sa iyo. Ilan ang babalik sa iyo ngayong gabi? 3 doble ng iyong ipinagkaloob. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay nagalit na akala mo ay kay naloko, ano ang mangyayari? So mapipigilan yung 3 dobling pagpapala. Amen po ba? Kaya laging ang iyong sasabihin,
Pera lang yan. Sabihin mo nga, pera lang yan. Kinikita ang pera. Kailangan yun ang ating tuntunin sa buhay. Sabihin mo, pera lang yan. Kinikita ang pera. Ang perang ibinigay ay hindi nawawala. Ang perang ginamit sa Panginoon ay hindi nababawasan. Amen? Kaya kung ikaw ay totohanang naniniwala dyan, yan ang mangyayari sa iyo at yan ang magaganap sa iyong buong sambahayan. So ang isa pang epekto ng accusation of the devil, it will bring separation. Dahil nga nag-alinlangan na, hindi naranasan yung 3 doble, hindi siguro totoo yung hamon namin ng gabi. Ayoko nang dumalo dyan. Sino ang may kasalanan? The accuser of the brethren. Hello? So ano ang gawain ng diablo? To separate us and to stop us from attending the worship services and revival of God. Wag po. Dahil iilan po yung hinirang ng Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, wala kayong tigil at wala kayong humpay sa buhay ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ano ang right attitude? Magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayong lagi. At kung sakaling kayo dumaraan ng iba't ibang pagsubok, magalak kayo. Ituring ninyong kagalakan sapagkat espesyal kayong nahirang ng Diyos, kaya marami kayong dinaraan ng pagsubok. Sasabihin na naman ng kaaway, hindi totoo yan. Sambahin ninyo ako at ibibigay ko sa inyo ang kariwasaan ng sanlibutan. Pero sabihin mo, isang sasambahin ko, ang Diyos lang. Kahit ano ang nangyayari sa kanila, ang pinaniwalaan nila ay ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, nung si Joseph ay alipin sa bahay ni Potiphar, siya ay napakayamang lalaki sa ibabaw ng lupa. Kailan siya tinuring ng Biblia na mayaman nung siya ay alipin? At ikaw at ako hindi na alipin ni Satanas. Tayo ngayon na iba na ang Panginoon, alipin tayo ni Jesus. At ang mga alipin ni Jesus ay pinalaya sa kahirapan, pinalaya sa mga sakit, pinalaya sa mga pandaraya ng kaaway. Kaya ikaw ay malayang-malaya na, kaya nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos at nagpapatuloy ka sa gawain ng Diyos at ang nagpapatuloy sa salita ng Diyos ay matututunan ng salita ng Diyos at ang nakaunawa sa salita ng Diyos ay magiging malayang. If you know the truth shall set you free. Kaya don't believe the lies. Don't believe the accusation of the devil. Wala pong nasasayang na paglilingkod. At wala ring nasasayang na salapi na ipinagkaloob sa gawain ng Diyos, sa Ebanghelyo at sa mga kapatiran. Hello? Kaya kausapin mo ang iyong pinaglalagyan ng salapi, magikang katulad ng inyong lingkod na hindi matutuyuan ang iyong sisidlan. Ipahayag mo, hindi matutuyuan ang iyong sisidlan. Kausapin mo kung saan ka nagtatabi ng pera at sabihin mo, hindi ka mawawala ng salapi. Kausapin mo ang iyong bag at wallet at sabihin mo kailanman hindi ka matutuyuan sapagkat tapos na ang tagtuyo, tapos na ang tagkulang. At ngayon tayo ay nasa panahon na ng kasobrahan, nasa panahon na ng labis na pagpapala. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, unawain mong mabuti. Ang mahalaga yung inyong patutuo. Ang mahalaga ay yung iyong ipinagmamalaki ang Diyos sa ginagawa sa iyong buhay. Amen po ba? Hallelujah! Glory! At ang susunod po, to stop you in your tracks. Patigilin ka sa iyong landas. At laging tandaan mo, ang landas na patungo sa buhay ay ang Panginoong Jesus.
Kaya huwag kang titigil to control you. If you are controlled by Satan, then witchcraft is working in a person's life. Kaya huwag kang matatakot, huwag kang papipigil, basta ikaw ay magpatuloy, ikaw ay umusad patungo sa iniutos sa iyo ng Diyos. At gawin mo ang lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos. So another is that Satan want to induce fear. He is accusing us para lagyan tayo ng takot. Nako, yang iyong ipinagkaloob. Pagagalitan ka ng iyong asawa. Hello? To induce fear. Pero wag ka pong matatakot. Ulitin kong muli. May pamamaraan ng Diyos sa mga masunurin. Kayong lahat ay masunurin. Ako ay masunurin din. Tayong lahat ay masunurin. Kung hindi ko sinunod ang banal na Espiritu, hindi na uli siya mag-uutos. Kukuha niyo po. At kung hindi naman ninyo sinunod ang iniutos ng banal na Espiritu sa susunod, hindi na siya hahamon. Pero dahil lahat tayo masunurin, sinunod kong humamon, sinunod ninyong napahamon. At dahil tayong lahat ay masunurin, uulan ang pagpapala. Uulan ng biyaya. At katulad, sabi sa awitin ng karagatan, tayo ay maglulublob sa grasya ng Diyos. Kaya nga po ngayong sandaling ito, this place is the breeding ground for your miracles. The Word of God is the source of our miracles. Kung paanong ang dinudugo ng 12 taon ay pinagaling. Kung paanong ang naging masunurin sa propetang Elias ay hindi nagutom sa panahon ng tagtuyot at taggutom. Kaya dahil kayo'y masunurin, mananalangin tayo para sa mahabang buhay ng bawat isa sa inyo. O Diyos, aking Ama, hayaan mong ang gantimpala ay ibigay mo sa iyong mga anak. Lahat po ay naging masunurin. Kaya't bigyan mo sila ng mahabang buhay. Bigyan mo sila ng isang buhay na malusog, masagana, punong-puno ng kapayapaan at nababalot ng hiwaga ng iyong mga himala. Hayaan mong ang mga anghel mo ay magkuta sa kanilang paligid. Hayaan mong ang mga anghel ay mag-akyat manaog mula langit hanggang sa kanilang bahay at masustentuhan sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ngayong gabing ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, I am declaring, Father God, your preserving power to be in everyone present tonight. The preserving power of God is now covering all of you in the mighty name of Jesus. At kayo ay akayin ng banal na Espiritu at ang mga anghel ay naroon na sa itinakdang hantungan ng inyong mga biyaya at pagpapala. Ang sabi niya kay Moses, Moses, nagpauna na ako ng mga anghel doon sa lugar na iniutos kong inyong puntahan. Kaya mga anghel na ang nakahanda doon sa inyong mga biyaya at pagpapala. Nasa ating unahan at harapan, magpatuloy ka at huwag panghihinaan ng loob sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Oh, ang Diyos po'y napakabuti, lumuhod ang bawat isa bilang pagtangkilik at paggalang sa Panginoon. Hallelujah! We are kneeling down to you, O God, because we believe that a surrendered life is the life that is pleasing to you. Kaya igawad mo po ang pleasantness, ang awesomeness ng lahat ng biyaya at pagpapala sa lahat ng narito ngayong gabi. Mangyari at maganap at mangyari at mapangyari ang lahat ng mabuti sa bawat isa. Para po sa kalwalhatian mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang
prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.